Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nila nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi ay nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo. Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na silang sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay wari magpapatuloy pa ng lakad, ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus, subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, "Kaya pala, ganun ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan." Noon di, tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang iba pang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghati-hatiin niya
ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibating katabi ng magandang umaga. Yan. Magandang umaga rin sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kwento ng dalawang alagad patungo sa Emmaus ang ating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Kwento ng dalawang alagad patungo sa Emmaus. Matapos ang 3 araw na muling nabuhay si Jesus, napagdesisyonan ng dalawa na umalis na ng Jerusalem at pumunta sa Emmaus. Sapagkat wala na si Jesus, wala na ang tinuturing nilang Mesiyas, wala na ang kanilang inaasahan na magliligtas sa kanila, kaya't wala na ring dahilan para sila ay manatili sa Jerusalem. Kung matatandaan natin, ang Jerusalem ay lugar kung saan nagsimula ang misyon ni Jesus. Natatandaan niyo pa po ba? Hello. Yan, no? Ano bang mga ginawa ni Jesus sa Jerusalem? Ha? Nagpagaling na mga may sakit. Very good. Ano pa? Nagpalayas ng demonyo. Very good. Ano pa? Gumawa ng kababalaghan. Ano pa? Nagpatawad ng mga kasalanan at nangaral sa mga sinagoga. Kaya, masasabi natin na ang Jerusalem ay importanteng lugar para kay Jesus. Dito nga niya nakatagpo ang marami niyang tagasunod, kasama na ang dalawang alagad na patungong Emmaus. Ngunit, para sa dalawang alagad, hindi na mahalaga sa kanila ang Jerusalem sapagkat wala na si Jesus. Kaya iniwan nila ito at pumunta sa Emmaus. Dala ang kanilang kalungkutan at pagkabigo. Dala ang kanilang frustrations. Sila ay naglakad ng 11 kilometro palayo sa Jerusalem. Tingnan nyo, no? Nawala lang si Jesus, nag-iba na ng daan ang mga alagad. Hello? Diba? Porque hindi na nila kasama si Jesus, ayaw na nilang manatili sa lugar na importante kay Jesus. Iniwan na nila ang lugar kung saan sana ipinagpatuloy nila ang misyon ni Jesus. Hindi ba? Bago umalis si Jesus, nagbilin siya. Hindi ba? Bago umalis si Jesus, nagpahiwatig siya. Sa bagay, ganito din naman sa panahon ngayon, huwag na tayong magmalinis. Kapag wala na tayong mapapala sa lugar, iniiwan na natin. Tama? Ang dali nating magbago ng landas. Lalo na kapag hindi natin makita ang presensya ng Diyos. Hindi ba? Alam nyo, yung mga batang empleyado ngayon, no? Yung mga kabataang empleyado ngayon, yung mga fresh graduate, ganyan, no? Ang bilis nilang magpalit ng trabaho. Ba't ganun? No? Yung pagkatas ng 1 buwan, parang nagsasawa na. Pagkatapos ng 1 taon, maregular lang, no? Parang gusto na agad lumipat. No? Di ba? Ang bilis. Kaya hindi tayo magtaka kung bakit ang bilis din magpalit ng relasyon. Hello.
'Di ba? Kapag wala ka ng mapala, lipat. Kapag malungkot na sa lugar, alis. Resign. Lipat. Gaya ng mga tumalikod sa ating simbahan, hindi ba? At napunta na sa iba. Yung mga nagpakalayo dahil lang nagtampo sa Diyos, hindi na tayo magtaka. Kaya hindi rin kataka-taka kung bakit hindi nakuha ng mga alagad na manatili sa Jerusalem. At hindi na rin tayo magtataka kung bakit hindi namukaan ng mga alagad si Jesus kahit nakasabay nilang naglalakad at kausap nila 11 kilometro. Gano'n nyo ba tagal lakarin ang 11 kilometro? Siguro may 1 oras, no? Kung natural lang na lakad, di ba? Kung di ka nagmamadali, di ba? At kung malungkot ka pa, di ba? No? May sinisipa-sipa ka pang lata, di ba? Siguro mabagal-bagal, no? Kung may kakwentuhan ka, siguro ang tagal maglakad, di ba? Pero hindi nila namukaan. Bakit? Dahil iniisip pa rin nila ang nangyaring pagkawala ni Jesus. Parang yung mga babae sa kwento nating kahapon, naalala nyo? Yung mga nandito, ano ba nangyari? Di ba, hindi nila nakilala si Jesus, kausap na niya si Jesus, hindi niya nakilala, akala niya hardinero, tagapag-alaga ng halamanan, dahil masyado siyang nakatuon sa kanyang nararamdaman. Pero ang maganda sa kwento natin ngayon, hindi man nila nakilala si Jesus, kasama pa din nila si Jesus sa paglalakad. Akala nila, iniwan na sila ni Jesus, pero kasama nila si Jesus. Akala nila, wala na si Jesus, pero sinabayan pa rin sila ni Jesus sa paglalakad. Diba? Kaya nga sila umalis sa Jerusalem wala na si Jesus. Yun ang akala nila. Pero ang hindi nila alam at hindi nila nalalaman, kasabay nila si Jesus habang sila'y nalulungkot, habang sila'y naglalakad palayo, habang sila'y nag-iiba ng daan. At sa huli, nang makilala nila si Jesus, ito rin ang maganda sa mga alagad. Nagbalik sila sa Jerusalem para ibalita sa kanilang mga kasamahan ang nangyari. Ito ang nais ipakita ng ating ebanghelyo sa araw na ito, na sa daan ng ating buhay, may mga pagkakataon man tayo na nagpapakalayo-layo o nag-iiba ng daan, hindi tayo iniiwan at hindi tayo pinababayaan ng Diyos, kundi tayo ay sinasabayan. Pero ang maganda na tanong, nagbabalik ba tayo sa dating landas, katulad ng mga alagad ni Jesus? Yun ang magandang tanong. Pero hindi ba, kapag tayo nagpapakalayo-layo, nag-i-emote tayo, bitbit natin yung ating lungkot, di ba hindi naman natin makita ang Diyos? Pero, ang totoo, hindi man natin makita, kasama natin ang Diyos. Kaya nga ang ganda ng imahe ng footprints on the sand. Alam nyo ba yon? Di ba? Yung naglalakad sa tabing dagat, sa buhanginan, no? Akala niya mag-isa lang siyang naglalakad. I-emote pa siya. No? Akala niya pinabayaan siya ng Diyos. Pero hindi niya alam, no? Bit-bit siya ng Diyos. Karga-karga siya ng Diyos. Kaya isa lang ang yapak. Isa lang ang bakas ng yapak kasi hindi niya yon yapak, kundi yapak ng Diyos. Mga kapatid, itong mensahe ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. Sa daan ng ating buhay, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo pinababayaan. Ilang beses man tayong magpakalayo-layo at mag-iba ng daan, tayo ay sasabayan ng Diyos.
Kaya't sana matutunan din nating magbalik pag nakita na natin at nakilala na natin muli ang Diyos. Amen. Amen.